Hello guys! Welcome to my vlog. So ito ang buhay, parokya, buhay sa simbahan, bilang secretary and pastoral ministry ko na rin. So ito, ipapakilala ko pa sa inyo yung rebulto, yung malaking rebulto ni Saint Joseph. So dito sa parokya, pagpasok niyo po sa main entrance, makikita niyo po siya sa left side. So sa right side, sa Our Lady of Lavang, magkatapat lamang po sila. So si Saint Joseph, alam niyo naman na po siya yung ama-amahan, yung sumalo upang hindi mapahiya si Mama Mary. Dahil sa unang panahon, pinipersecute. Kapag nabuntis ka, nang wala kang ama, papatayin ka, babatuhin ka, stone to death. So dahil sa kababaang loob at sa pagiging tahimik ni Saint Joseph, kumbaga, ginaid lang siya ng Holy Spirit, yung Angel Gabriel bumulong sa kanya habang natutulog siya. Sinabihan siya na tanggapin mo si Maria bilang iyong asawa kasi malinis ang kanyang kalooban. Kasi ikaw ba naman, kung sino ba naman yung tatay, halimbawa mag-boyfriend pa lang kayo, tapos magugulat ka na lang buntis na pala yung asawa mo, magiging asawa mo pa lang. So ano ang feeling? So ayun, dahil doon yung challenge na yun siguro sa panahon ngayon sa atin na parang natin si Saint Joseph, tanungin natin ang mga sarili natin kung gaano ba katatag o kalalim ang iyong paninimpalataya sa Diyos. Kaya ba nating tanggapin ang mahal natin even though may mangyayari na hindi maganda sa Kanya? Or tinitest lang talaga yung faith natin? So itong pagiging masunurin ni San Jose, yun ang pumukaw ng damdamin. Kaya nga po siya ang patron saint ng mga ama, ng mga tatay, yung mamanggagawa, at saka siya rin po ang saint ng simbahan kasi siya ang tumanggap ng tagapagligtas natin na si Jesucristo. So imagine mo yung buhay ni San Jose. Wala masyadong nakasulat about sa kanya sa Bible, pero yung ginawa niya is more than that para maging tumatak sa Kristyanismo natin. Ang parang reflection ko dito about sa life ni Saint Joseph, wag yung paggawa natin ng simpleng bagay, tatatak yun sa mga tao na kahit sa mga pinakamaliit na bagay lang, hindi nila makakalimutan yun. So especially sa mga mahal natin sa buhay, sa mga tatay, sa mga biological father, sa mga tatay-tatayan natin, especially sa simbahan, yung spiritual fathers, especially yung parish priest namin na nag-build nitong statue, kasama na po yung Lavang na si Father Joseph, twin. Siya kasi ang feast day na sinusunod niya is yung March 19. Dalawa po kasi ang feast day, March 19, yan po ang kapistahan ng asawa ni Mama Mary na si San Jose. Meron din po na May 19. May 1, yung Labor Day. Kaya may hawak-hawak po siya na lirio, yung ni Saint Joseph, yung simbolo ng pagiging karpentero niya. So, imagine mo yung kababaang loob at sa pagiging masipag ni San Jose. Sana po, samahan niyo po ako sa prayer. Saint Joseph, be our strength, be our guide. Protect all the fathers, especially the father of the church, including Pope Leo, yung mga tatay namin sa bahay, tito, kuya, na sila magiging halimbawa ng kababaang loob ng ginawa mo para kay Jesus. Tinanggap mo si Maria na buong puso. Sana po kami rin, turuan mo kami, San Jose, na tanggapin namin ng buong puso ang mga challenges na mangyayari sa amin. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. See you in my next vlog.